Siyempre, meron tayong News 5 correspondent doon kanina that covered that conversation. So, let's bring in News 5 correspondent Ria Fernandez. Hi, Ria. Hi, Joey. Magandang hapon. Hi, Miss Amy. Magandang hapon po. Parang ganado makipag-usap sa inyo si Vice President. Kanina maraming nasabi, Ria. Oo, tama ka dyan. Ang haba, parang press conference, yung ambush interview namin. Tumagal siya ng mga mahigit 30 minuto. 30 minutes na ambush interview, mahaba yun. Mahaba yun. Oo. At saka ang daming taong nakapaligid sa kanya kasi ito ay sideline lang ng event ng PCCI. No? So, isiningit niya yung ambush interview matapos yung kanyang speech. Marami siyang natakel. Number 1 na doon, syempre, yung mga naging pahayag ng iba't ibang mga mambabata sa Kamara at sa Senado tungkol doon sa kanyang mga naging pahayag noong Biyernes na nag-describe ng mga mambabatas na unusual, unbecoming, unsound, etc. No? So, meron na siyang sagot doon. At ang sagot niya doon is, sige, game ako sa neuropsych test, pero may hamon ako sa inyo. Kailangan magpa-drug test kayo. And sa dulo, dinagdagan niya na, sige, magpa-neuropsych test na rin kayo at dapat televised yan. Okay, mga hamon na ganyan talaga. No? Hamon na ng drug test yan usually. Correct. Yeah, any other story angle na mapupulot doon sa ambush interview na tumagal ng 30 minutes? Parang nakawit na yung mga reporter baka dito. Baka may part, Ganado rin kami magtanong, no? Siyempre, curious din kaming mga reporter. Kamusta na ba ang relationship status nila ni Senator Amy Marcos? Kasi between Duterte and Marcos, sila naman talaga yung kilala. Tsaka yun din naman yung naging preview sa statement ni VP Sara. No? Ang kaibigan niya talaga si Senator Amy Marcos. Pero matapos yung naging statement niya against doon sa ama nila na si dating Pangulong Marcos Sr. na ipahuhukay niya sa libingan ng mga bayani at ipatatapon niya sa West Philippine Sea, nag-text daw siya kay Senator Amy. Pero nung namin anong naging sagot, hindi na siya nagbigay ng detalye pero inilarawan niya yung naging reply ni Senator Amy. Ang sabi niya, cold, malamig. That's hindi naman siya nag-sorry sa sinabi niya. The Vice President to say that. Hindi naman niya binawi. Hindi naman niya binawi yung sinabi niya about the father or nag-apologize. Hindi niya binanggit yun. Hindi siya nagbigay ng konteksto kung ano man yung naging laman ng kanyang text message kay Senator Amy. Sabi niya yung ganon, tanongin na lang daw mismo kay Senator Amy bilang nakatatanda. No? Pero ang nadagdag lang niya doon sa storyang yon is, sabi niya, meron daw silang common friend na ipinararating daw o sinabi daw ni Senator Amy na naiinis kay VP Sara at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaparating naman ni VP Sara through their common friend papunta kay Senator Amy, wag daw sa kanya at kay PBBM magalit o mainis. Kung may dapat daw kainisan, yun ay si First Lady Liz Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Ria, I understand sinabi din daw ni VP, she's willing to reconcile with the Marcoses if they will apologize to her. Tama ba yan? Actually, yung tanong kasi noon is, may pag-asa bang magkaayos, magkapate in general. So ang sagot niya, meron siyang mga nilay down na condition na pwede niyang i-consider yung reconciliation. So kabilang doon yung kapag nag-sorry daw yung lahat ng mga ito doon sa mga nasaktan sa pagsilbi ng warrant of arrest sa KOJC compound. So kabilang yung mga yun, mag-sorry sila doon sa mga naapektuhan na hindi naman mga politiko pero naapektuhan na de-depress na raw dahil nga sa political attacks laban sa kanya. And then that's the time na pwede niyang i-consider, pag-isipan niya kung tatawarin niya. So kinulit namin yung tanong kung si Pangulong Bongbong Marcos na magkakaayos sila. Well, ang sagot lang niya, nirepeat lang niya. Sabi niya, basta yun yung mga kondisyon. Ria, there was no apology, of course. Parang na-monitor naman natin yan. Pero I believe na-tackle din with you guys, with the reporters, yung tungkol sa statement about paghukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At meron siyang reaksyon na mention tuloy niya ang state ng father niya ngayon, nung health ni former President Duterte. Well, sabi niya, she's pretty sure daw na kapag
Sa tatay naman daw niya nangyari yon. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin on air, no? Pero may sinabi Wag na yung letter B. Wag na yung letter B. So, yeah, for sure daw, meron din daw may manggaganon sa kanyang ama. Yun lang naman ang sinabi niya. Meron din siya, napa-sign of the cross siya, in response doon kay Justice Secretary Boying Remulla. Sabi niya, wala daw alam sa bata si Justice Secretary Boying Remulla dahil yung desecration daw of the dead or talking about desecration of the dead ay hindi illegal. Well, it's taboo pero hindi daw illegal. That's how she puts it. Rian, Taboo, not parang illegal. parang dumadalas siya tayong pakikipag-usap sa inyo ngayon ni VP Sara. Alam bala, perception ko lang ba yun o nag-iiba yata yung ihip ng hangin? Kasi since she became Vice President, parang siya, parang... Ang Aloof. hirap. Well, sumasagot siya sa inyo, pero Mailap talaga yun sa reporters, I sandali think, lang. ano? Safe to say, Oo. mailap. Oo, Mailap diba? at aloof. Di ba? Malaking pagbabago Ami- ba to for you, for the Tama people yan. covering her? Hindi nilang po yan observation kung hindi yung mga talagang nasubaybayan yung kanyang journey mula ng 2022 nung naging DepEd Vice President Yes. siya, DepEd Secretary. Ngayon daw talaga mas madalas yung kanyang engagement with media. So yung relationship na, yung media relationship din nila. And in fact, after Undas, meron na naman siya nakaschedule na presser, no? So kaya medyo kinokontrol din niya yung sarili niyang magsalita more than what we were asking sa kanya. So, ang inaantabayanan is yung mga parang pasabog niya laban kay Speaker Martin Romualdez. Kasi kung matatandaan nyo nung Friday, Yes. may sinasabi siya na allegation against Speaker Martin Romualdez. Okay, panguli na lang, Ria, as a follow-up sa question ni Ma'am Ami, yung kanina ba ay nahirapan kayong lapitan siya for the ambush or mukhang bukas na bukas at siya yung, o sabay malapit sa inyong lugar? Ako, kung halimbawa or ikukumpara ko siya sa mga naging karanasan ko dati kapag nag-a-attempt akong mag-ambush interview sa kanya, well, that was presidential daughter pa siya, so talagang tight yung security around her, no? Mahirap makakuha ng impormasyon sa kanya. And then, nung nasa DepEd pa siya, napansin din namin na talagang marami rin siyang security detail, no? Ngayon naman, ganun pa rin naman, may mga nagbabantay pa rin sa kanya. Pero, kumbaga may flow na at may nagde-direct na papunta sa media. So, medyo parang accessible siya sa mga panahong ito. Okay. Okay, maraming salamat, News 5 correspondent Ria Fernandez. Thank you, Ria.